Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng bumubuo ng YouTube channel na ito. Subscriber po ninyo ako since 2021 at maraming kwento na akong napakinggan sa inyo. Samantala nung una ay nag-aalinlangan akong i-share ang kwento ko kasi may halo itong kababalaghan. Pero recently ay napansin ko na puro horror story ang ina-upload ninyo. Kaya eto naglakas na ako ng loob na magsulat. By the way, hindi ito masyadong horror. Pero alam kong kapupulutan naman ang magandang aral. Siya nga pala, Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Andy. Nangyari ito noong 2016. Malinaw na malinaw pa rin sa akin ang lahat. Sa alaala ko ang nangyari sa akin noon. Malamig ang panahon noon at maulan. Ilang beses na rin akong kinokontak ng mama ko dahil magtatatlong taon na akong hindi nagpapakita sa kanila. Gawa nung magkasagutan kami ng papa ko. Pinalayas niya ako sa bahay at halos lahat ng masasakit na salita ay nasabi niya sa akin at ganon din ako, Papa Dudut. Gustong gusto ko nang umuwi matagal na. Pero nahihiya at natatakot lamang ako dahil sa nasabi ko. Na ang mga oras na yon habang papasok ako sa trabaho, may natanggap akong text galing sa mama ko. At pinipilit niya akong pumunta sa bahay dahil merong selebrasyon para sa birthday ng papa ko. Hindi ko naman nalilimutan ang kaarawan niya. Taon-taon yan at nami-miss ko rin sila. Pero nang mabasa ko ang text ng mama ko na yung papa ko mismo ang gustong magpauwi sa akin, agad akong natuwa at napangiti. Matagal na ring nawala yung galit ko. Sobrang na-excite akong umuwi. Sobrang na-excite ako na makita ulit yung mama at papa ko. 6:00 ng umaga umalis ako sa bahay ko. Ngiting-ngiti ako para sumakay ng sasakyan ko habang nakikipag-usap sa boss ko sa cellphone na hindi ako makakapasok at emergency. Tandang-tanda ko pa noon kung gaano ko katuwang nagmamaneho matapos kong makabili ng regalo para sa papa ko. Isang regalo na ipinangako kong ibibigay ko sa kanya nung bata ako kapag nagkatrabaho ako. Papa Dudut, hindi rin maalis sa isipan ko kung gaano ako nananalangin na sana'y matuwa din siya. Na sana'y huwag siyang magalit sa aking pag-uwi. Habang paandar na yung sasakyan ko noon sa orange light. Dahil ako ang front sa crossroad at liliko na lamang sa isang kanto. Bigla na lamang akong napatingin doon sa lalaki nakatayo sa gilid ng kalsada at nagpapaulan habang nakatingin sa akin. Hindi lang basta tingin ang ginawa ng lalaki, kundi nakatitig siya. Balot na balot ito ng kulay itim na may hoodie. Para kong natanga ng sandali at nagulat na lamang ako sa mga busina ng mga nasa likod ko dahil sa mabilis na pala yung pag-andar ko. Sa gulat ko pa may biglang lumabas na nagbibisikletang bata kaya niliko ko kaagad yung manubela at muntik pa akong bumangga sa poste. Muntik rin akong dumiretso sa kabilang kalsada noon. Mabuti na lamang at nailagan ko kasi kung hindi ay aararuhin ko yung mga sasakyan. Alam ko na mga sandaling yon na muntik na akong mamatay at makapatay. Sa sobrang lakas ng kaba ko
Habang lumiliko na lamang sa kanto namin ay parang aatakihin pa ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero pagkakita ko naman sa bahay namin ay nawala yung kaba ko kaagad. Para akong binuhusan ng tubig sa tuwa. Bumalik yung sigla ko at na-excite pumasok. Kahit lumakas lalo yung ulan ay parang wala lang sa akin. Pumarada na lamang ako sa harapan ng gate at saka pumasok. Madami ng mga lamesa sa labas ng bahay pero yung mga bisita ay wala pa. Papadudot dumiretso na lamang akong pumasok sa loob para makausap yung papa ko. Pagpasok ko sa bahay ay bumungad kaagad yung papa ko. Nakaupo sa lamesa malapit sa kusina habang nakahawak sa noo. Nakatitig sa kawalan. Tinanaw ko kaagad yung mama ko pero parang wala siya kaya naman lumakad na ako patungo sa kanya. Habang dahan-dahan akong naglalakad at tinitingnan yung likod niya ay bigla siyang nagsalita. "Anak, pasensya ka na ha. Kung masama ang loob mo sa akin," sabi niya sa akin. Napatigil ako. Malumanay lang yung boses niya at ilang taong ko na rin hindi naririnig na ganito kasigla ang papa ko. Gusto ko siyang sagutin at magpaliwanag pero mukhang malalim talaga ang iniisip niya. "Dapat di na lang kita pinalayas. Nagkatampuhan pa tayo. Miss na miss ka na namin ng mama mo," sabi pa ni papa sa akin. Naluhan na lamang akong nakikinig sa papa ko. Akala ko'y galit siya all those years na hindi niya ako kinikilalang anak. Nag-away kasi kami dahil sa mababa kong grado sa kolehiyo at sa mga pagbubulakbol ko na halos puro gulo at paulit-ulit. Kung nakikinig ka lang sana sa akin at kung sana inintindi kita at baka kasama pa kita ngayon. Hayaan mo anak at hindi naman kami galit ng mama mo. Lalo ako. Alam mo namang mahal na mahal kita. At ikaw lang ang nag-iisang anak ko sa mundo. Kaya masayang-masaya na ako kapag bumalik ka na dito sa akin. Nang mga sandaling yon ay naiyak na ako ng sobra at hindi ko na napigilang lumapit sa papa ko. Sobrang laki ng kasalanan ko. Alam kong kasalanan ko ang lahat ng ito. Yung nangyari sa amin kung bakit palaging malungkot yung mga magulang ko. Binati ko pa siya ng happy birthday. Sorry. Pero mukhang hindi niya ako narinig. Tatapikin ko sana yung balikat niya pero laking pagtataka ko kung paano niya hawak-hawak yung relo na dapat ireregalo. Sabi ko kaagad noon "Pa, bakit mo hawak yan?" Nang paulit-ulit. Tandang-tanda ko yung itsura niyang nakangiti lang. 3 segundo akong napahinto at saka tinawag siya ulit ng papa. Saka siya lumingon. Pero bago niya pa ako makita at magtama yung mga mata namin ay wala na. Ibang mukha na yung nasa harapan ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero may lalaking nakaputi na sa harapan ko. Medyo binatilyo at nakasuot pa ng pang-nurse. Nung makita niya ako nakadilat agad siyang nagkatakbo palabas ng kwarto. Laking pagtataka ko dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako nababaliw. Na nandun talaga ang tatay ko. Nakasama ko sa bahay. Tatayo na sana ako pero naramdaman ko kaagad yung bigat at sakit sa buong katawan ko. Puro bandage pa yung mukha ko, lalo na yung pisngi ko. Pagkakita ko sa mama ko na pumasok doon sa kwarto kasunod ng nurse ay naiyak na ako. Humahaguluhol na ako kasi naaalala ko na matapos kong iliko yung manobela para mailagan ko yung bata ay nasadsad ako sa truck. Nakasalubong ko sa kabilang linya saka ako bumangga sa poste. Iyak na lamang ako ng iyak na yumayakap sa mama ko habang pinapaliwanag sa akin na nakomatos ako for 7 days. Hinahanap ko pa yung papa ko. Pero parang mas ginusto ko na lamang mamatay nung araw na yon. Lalo na nung sinabi ng mama ko na namatay siya kinahapunan noong kaarawan niya. Inatake sa puso. Ni hindi man lang kami nagkita. Ni hindi man lang ako nakapagpaliwanag at nayakap siya. Kahit saglit man lang.
Samantala hindi na ako nakapunta noon sa libing ni Papa dahil na rin nasa ospital pa ako ng mga panahong yon. Kaya iyak ako ng iyak noon. At nung makalabas ako ng ospital ay agad akong pumunta sa puntod ni Papa para dalawin siya at maibigay ang huling respeto ko sa kanya. Pero Papa Dudut, alam niyo ba? Simula noong namatay si Papa ay palagi kong nararamdaman ang kanyang presensya. Ewan ko. Pero parang palagi lamang siyang nasa tabi ko. Siguro ay binabantayan niya ako lalo na kapag nasa trabaho ako. Kapag nasa bahay ako, minsan ay makakarinig ako ng mga yabag. Lalo na kapag gabi sa loob at labas naman ang kwarto ko. At may pagkakataon ding napapansin ko na tila naiiba ang ayos ng mga gamit ko sa loob ng tinitirhan ko. Pero okay lang yun sa akin. Kasi kung si Papa talaga yon ay sigurado naman akong hindi niya ako sasaktan o ilalagay sa kapahamakan. Sa kabilang banda, kahit sa manufacturing company na pinagtatrabahuhan ko ay nararamdaman kong binabantayan ako ni Papa. Siya nga pala, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ay kilala bilang isa sa mga haunted places sa lugar namin. Nagumpisa ako sa kumpanyang ito last 2016 pero noong mga 2017 na ako nakaramdam ng kababalaghan sa opisina namin. Papa Dudut, na alala ko noon kapag panggabi kami ay nagpapasama ako sa ka-work ko para mag-CR. Medyo nakakatakot din kasi papunta ng CR. Padulo pa, tapos ay may pinto na medyo mahirap buksan. Parang bubong ang pinto. Nasa CR na kami noon at natatandaan ko na 2:00 ng madaling araw. Nagkakwentuhan kami at nagtatawanan ng kasama ko habang naghuhugas na ng kamay. Maya-maya ay bigla kaming natahimik kasi may narinig kaming kadena. Sabi ko sa kasama ko, "Ryan, narinig mo ba yung narinig ko?" Tanong ko sa kasamahan ko at best friend kong si Ryan. Sagot niya sa akin habang nanlalaki ang mata niya ay, "Oo, naririnig ko." Tapos sabi ko sa kanya ay, "Tara na." Maya-maya may dumaan sa likod ko ng mabilis. Naramdaman ko talaga na may dumaan sa likod ko. Dadalawa lang naman kaming tao noong time na yon sa CR, tapos ay sarado naman ang pinto ng CR ng mga babae. Hindi naman bumukas na senyales na may lumabas. May naanigan din ang mata ko na may dumaan na kulay itim pero hindi ko makita kung shape siya ng tao. Sobrang bilis lang. Hindi ko na yon sinabi kay Ryan kasi ayaw kong pati siya ay matakot kaya nagkwentuhan na lamang kami habang pabalik sa opisina. Pero Papa Dudut, habang dumadaan kami sa hallway, bigla kaming may naaninag na lalaking nakaitim at nakatayo sa dulo ng hallway. Huminto kami ni Ryan at ramdam kong tumaas ang balahibo sa bato ko. Hindi kami kumilos noon habang tinitingnan namin ang lalaki. Hindi namin maaninag ang mukha nito pero mabilis naming napagtanto na isa yung multo kasi lumulutang ito. "Andy, may multo," wika ni Ryan sa akin habang hindi niya inaalisa ng tingin ang lalaki sa dulo ng hallway. "Oo nga eh. Tara, umalis na tayo," nagpapanik na sabi ko sa kanya. Pero alam mo yon, Papa Dudut, noong tumatakbo na palayo ay biglang pinulikat ang mga paa ko. Kaya nadulas ako habang si Ryan ay tuloy-tuloy lang sa pagtakbo hanggang sa maiwan na akong nag-iisa sa hallway. Nakita ko naman yung lalaki na lumulutang na lumapit papunta sa pwesto ko. Pinilit ko pa rin tumayo noon pero sobrang sakit talaga ng mga paa ko. Kaya sinubukan ko na lamang na gumabang palayo sa multong lumalapit. Hanggang sa ma-realize kong hindi ko talaga kakayanin kaya nag-decide na lamang akong harapin ang takot ko. Huminto ang multo sa panang ko at hindi ko pa rin maaninag ang kanyang mukha. Pero imbes na makaramdam ako ng takot ay parang biglang lumakas ang loob ko. Mamayang kaunti ay yung multo ng lalaking nakaitim ay bigla na lamang lumayo sa akin na parang may kinakatakutan. Nagtaka ako. Pero Papa Dudut, noong sandaling yon ay meron akong naramdamang presensya sa aking likuran. Nang sinubukan kong tumingala ay nagulat ako dahil may nakatayong lalaki na nakaputi sa aking likuran at agad ko siyang namukaan. Walang iba kung hindi si Papa.
Hindi ako kumibo noon kasi hindi ako makapaniwala na nakita ko si Papa sa tabi ko. Mamayang kaunti nagulat na lamang ako nang bigla niya akong binuhat para makatayo. Naramdaman ko ang lamig sa kanyang mga kamay pero ayos lang sa akin yon. Nakatingin lamang ako noon kay Papa at naguguluhan ng mga sandaling yon. Pero ngumiti lamang siya sa akin at tumalikod pagkatapos ay naglakad ito palayo hanggang sa maglaho siya sa aking paningin. Pagkatapos noon ay pinagsampal ko ang sarili ko para masiguradong hindi ako nananaginip. Gising na gising ako kasi nasaktan ako sa aking ginawa. Pero later on ay nagulat na lamang ako at nawala na yung pulikat ko sa paa. Kaya dali-dali akong tumakbo pabalik sa opisina namin. Mula noon ay hindi na kami nagsi-CR pa ng ganong oras. Kinalimutan ko na lamang ang nangyari. Ang buong akala ko, Papa Dudut, ay hindi na yon mauulit. Pero nagkamali ako. Ugali ko noong late akong lumalabas ng trabaho, yung tipong nakauwi na ang lahat. 8 PM ang out ko noon. Pero lumalabas ako around 9 PM. Kasi nahihiya ako sa kapalitan ko sa trabaho na mag-iwan ng mga gawain ko na hindi ko natapos. Pumunta na ako sa locker ko noon tapos nag-CR ako para magpalit ng damit. Alam ko sa sarili ko na ako na lamang talaga ang tao noon. Pagpasok ko sa unang cubicle, noong isasara ko na ay nagsara din kaagad ang pangalawang cubicle. Ang lakas ng pagkakasarado ng pinto, lagapak talaga. Nagulat ako. Lumabas agad ako ng CR at sinilip ko yung pangalawang cubicle. Wala namang tao at hindi din nakalak. Takang-taka ako kasi wala namang hangin para lumagapak ng malakas ang pinto. Wala ding tao. Pero syempre dinedma ko lamang yon at nagpatuloy ako sa aking ginagawa, Papa Dudut. Pero Papa Dudut, tuhubarin ko palang sana ang damit ko nang biglang may humawak ng dalawang kamay sa dibdib ko. Syempre natakot ako at nataranta at agad kong binalik ang suot kong damit. Nakita kong may babaeng nakaputi na mahabang buhok pero hindi aninag ang muka na kasama ko doon sa cubicle. Syempre nataranta akong lumabas noon. Sinubukan kong lumabas ng male restroom pero ang pinagtataka ko ay hindi ko mabuksan yung pinto. Para bang may pumipigil sa labas. Tapos nagsimula na rin magpatay-sindi ang ilaw sa loob ng male CR. At kasabay noon ay ang paglabas ng babaeng animoy sa dako o white lady sa cubicle na pinanggalingan ko. Eto, Papa Dudu, totoo talagang nangyari ito habang natataranta ako at sumisigaw. Habang paulit-ulit kong binubuksan ang pinto ay lumapit sa akin ang white lady at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Hindi ko magawang tumingin kasi takot na takot ako ng mga sandaling yon. Napaihin na nga ako sa pantalon noon. Tapos mamayang kaunti ay narinig ko na lamang biglang sumigaw ang white lady. As in para siyang nasasaktan o napapaaray sa sakit. Nang idilat ko ang mga mata ko ay nakita kong parang nalulusaw ang white lady. Pero kasabay noon ay isang pamilyar na figura ang nakita ko sa likod ng white lady na umatake sa akin. Si Papa. Nakatingin sa akin na para bang sinasabi niya sa akin na ligtas na ako. Nang mawala ng white lady ay hindi na ako nakapagpalit ng damit kasi dali-dali ko nang kinuha ang mga gamit ko at lumabas ako ng CR, Papa Dudut. Iyon ang masasabi kong hindi ko makakalimutang experience sa buong buhay ko. Naakala mo'y sa horror movies lamang nangyayari pero pwede rin palang mangyari sa totoong buhay. Kinabukasan ay nag-file na ako ng resignation at bago ko umalis ay kinuwento ko sa mga kasamahan ko ang na-experience ko. At ang sagot nila sa akin ay marami daw talagang nagpaparamdam at nagpapakita sa aming kumpanya. Tapos na ikwento rin nila sa akin na dati daw yung security guard na duty na nagbabantay ng CCTV ay nagtataka na bakit may mga bata na naglalaro sa loob ng isang kumpanya. Pinapuntahan daw kaagad yung lugar kung nasaan ang mga bata. Pagdating ng mga guard ay wala silang nakitang bata, as in tahimik lang ang area. Nakikita rin daw sa CCTV yung lalaking nakaitim na pagala-gala sa hallway at yung white lady na
pumapasok sa loob ng men's CR. Pagkatapos ko mag-resign ay nagbakasyon muna ako ng ilang linggo bago ko ulit naghanap ng trabaho. Naikwento ko rin kay mama yung mga na-experience ko at kung paano ko iniligtas ni papa sa mga masasamang elemento na gustong manakot sa akin doon sa manufacturing company. Sabi sa akin ni mama na parang naging guardian angel na namin si papa. Simula nang namatay ito. May mga na-experience din si mama kung saan ay nagpapakita sa kanya si papa at inililigtas siya sa mga aksidente. Kaya nga Papa Dudut, simula noon ay palagi kong kinakausap si papa at nagpapasalamat ako dahil kahit nawala ng kanyang pisikal na anyo ay ramdam na ramdam pa rin namin ang kanyang presensya at pagmamahal. Siyang naging tagabantay ko o guardian hanggang sa ngayon. Papa Dudut, nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo sa aking kwento. Pero totoong nangyari ito sa akin. Sana'y magustuhan ninyo ang aking pag-share ng aking buhay. Tandaan natin na mahal tayo ng mga magulang natin at gagawin nila ang lahat para sa ikabubuti natin. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Andy. Maraming salamat kay Andy sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa online. Totoo ang sinabi mo na kahit na anong mangyari, ay mahal tayo ng ating mga magulang at gagawin nila ang lahat para maging maayos ang buhay natin at mailayo tayo sa kapahamakan. Sa kwento ni Andy ay naging busilak ang pagmamahal ng kanyang ama, na kahit na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan noon, ay hindi nagtanim ng galit ang ama sa kanyang anak. At bagkos, naging guardian o tagapagbantay pa rin siya ng anak kahit na namatay na siya. Hindi po matatawaran at masusuklian ng pera o material na bagay ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya matuto tayong pahalagahan ang ating mga magulang. Suklian din natin sila ng pagmamahal at malasakit. Tandaan natin na kalahati ng buhay natin ay utang natin sa kanila. Kaya marapat lamang na sila'y irespeto at mahalin natin pabalik. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.